Huwag niyo lamang pong mamasamain. Wala pa ang Kristyanismo sa Pilipinas. Meron na pong mga Muslim sa Pilipinas. May karapatan din po kaming manirahan ng mapayapa sa bansang ito dahil mga Pilipino po kami, mga kababayan. So isa po ito sa hindi natin may pagkakaila at may tatanggi na maraming pagkakataon na nakakasalamuha ninyo ang inyong mga kababayan, mga Muslim. Kaya napakahalaga po para sa inyo na magkaroon ng tamang kaalaman, tamang idea patungkol sa aming mga Muslim. Kaya po kami nagsusumikap na may parating sa inyo ang tamang aral ng Islam para magkaroon po tayo ng kapayapaan. At malabo po na magkaroon tayo ng kapayapaan kung hindi po tayo magkakaroon ng pagkakaunawaan. Hindi po natin may pagkakaila at may tatanggi na kami pong mga Muslim ay bahagi din ng mamamayang Pilipino sa bansang Pilipinas. Mayroon din po kayong mga kapitbahay, mga kaklase, mga katrabaho, at meron din kayong mga nakikita mga Muslim sa mga palengke, hindi po ba? Kaya napakahalaga po sa atin na magkaroon po tayo ng pagkakaunawaan. At hindi po tayo magkakaroon ng pagkakaunawaan kung hindi niyo po kami pakikinggan, kung hindi niyo po pag-aaralan kung anong meron kami. Kasi kami po mga kababayan, maniwala po kayo sa hindi, kabilang sa pinag-aaralan namin, lalong-lalo na kaming mga mangangaral ng Islam, ay ang iba't ibang pananampalataya, ang iba't ibang relihiyon. At kabilang po sa mga relihiyon na pinag-aaralan namin ay ang pananampalatayang Kristyanismo. Kahit na magkaiba po tayo ng paniniwala, ang mainam po sa atin ay maging makatarungan po. Hindi po kami naparito para makipagtalo, lalong hindi po kami naparito para saktan ang inyong mga damdamin. Hindi rin po kami naparito para sa makamundong bagay. Hindi po namin katulad yung ibang mga sekta, ibang mga mangangaral na nagbabahagi sila ng mga aral mula sa mga aral ng kanilang relihiyon, at the same time ay mayroon silang mga kasama na may mga daladalang supot na pinapalagyan ng kung ano-ano. Kami po, wala po kaming hinahangad na kahit peso po mula sa inyo mga kababayan. Lahat naman po tayo, hindi po ba nung tayo ay nag-aaral pa? Nung tayo ay nag-aaral po tayo ng mathematics, hindi po ba ate? Ate, nag-aaral po kayo ng mathematics? Siyempre, di ba? Naging mathematician po ba kayo ate? Hindi naman ata, no? Nag-aaral po kayo ng science, di ba? Kasi kabilang sa mga subject natin nung tayo nag-aaral ay science. Naging scientist po ba kayo ate? Hindi naman, hindi po ba? Pero nagkaroon kayo ng idea kahit papaano about science. Hindi ka nga naging mathematician pero nagkaroon ka ng idea about mathematics. Meron kang natutunan kahit papaano. Ganon din po mga kababayan, na kapag pinag-aralan niyo po ng makatarungan na pamamaraan ang Islam, hindi nangangahulugan na agad-agad kayong magiging Muslim. Hindi nangangahulugan na ifo-force kayo, pipilitin kayong maging Muslim. Nasa inyo po ang pagpapasya. Binigyan po tayo ng Diyos ng kalayaan na pumili ng landas na tatahakin. Yun nga lang, dapat maging responsable po tayo sa landas na ating tatahakin. Dahil iisa lamang po ang buhay na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Dapat sa iisang buhay na ito ay makita natin ang tamang landas patungo sa paraiso ng Diyos. Kasi pagdating natin sa araw ng paghuhukom, kung mali ang landas na ating pinili at tinahak nung tayo ay nasa mundo pa na ito, hindi na po tayo makakabalik sa mundong ito para itama ang ating mga pagkakamali. Kaya sa buhay na ito mga kababayan, bigyan niyo po sana ng pagkakataon ang inyong mga sarili. Tuklasin niyo rin po ang pananampalatayang Islam.
sa katulad ng kung papaano namin tinutuklas, kung papaano namin pinag-aralan ang inyong pananampalataya. Pinag-aaralan po namin ang inyong pananampalataya dahil ipinag-uutos po sa aming mga Muslim na maging makatarungan kahit na sa mga taong hindi namin kapareho ng pananampalataya. At kabilang sa pagiging makatarungan ay ang kapag tayo ay magsasalita patungkol sa ibang relihiyon, dapat makatarungan po tayo. Dapat fair po tayo. Kung magsasalita po kami about Kristiyano, dapat yung aming sinasabi ay tugma doon sa tamang katuruan ng Kristyanismo. At hindi yung haka-haka lamang namin o kaya ay bintang lamang namin o kaya ay paninira lamang namin. Kaya aming pinag-aralan ang inyong pananampalataya nang sa ganon kapag kami ay magsasalita about po sa inyo, about sa inyong pananampalataya, ay tiyak na kami ay makatarungan sa aming mga sinasalita. Sana lang man po mga kababayan, ganon din po kayo sa amin, na kapag kayo ay magsasalita about sa aming mga Muslim, tiyakin niyo rin po na ang inyong sinasabi ay naaayon talaga sa tamang aral, tamang turo ng Islam. Isa po ito sa mga nakakalungkot na katotohanan na ang Islam ay kabilang sa mga pinaka-misunderstood religion, pinaka hindi naunawaan na relihiyon ng mga marami sa mga kababayan naming mga hindi mga Muslim. Totoo po yan mga kababayan. Ang iba sa mga kababayan namin, sinasabi nila, yung mga Muslim, kaya hindi sila kumakain ng baboy, siguro Diyos nila yung baboy. Siguro Diyos nila yung baboy, Diyos nila yung baboy, kaya hindi sila kumakain ng baboy. Bakit ang mga Muslim na mga babae ay kahit na napakainit, tingnan niyo po yung mga Muslim na mga babae muna sa amin, napakainit na pero balot na balot pa rin. Alam niyo po ba na yan din ang kasuotan ni Virgin Mary? Maging daan po sana ang ginagawa po namin na ito. Kung nakikita niyo po, puno po kami ng mga cellphone. 1, 2, 3, 4. Mayroon pa mga cellphone dito. Andiyan pa si Ustad nagla-live. Bakit po mga kababayan? Dahil po ito sa pagsusumikap namin na may parating namin ang mensahe ng Islam. Pagsusumikap namin na maunawaan ng mga kababayan namin ang totoong turo ng Islam, mga kababayan. Hindi po namin ipipilit sa inyo ang aming pananampalataya dahil yan po ay sinabi sa Quran na walang sapilitan sa relihiyon. La ikraha fid din. Walang sapilitan sa relihiyon. At bawal din po sa amin na kutsyain, insultuhin ang paniniwala, pananampalataya ng iba sa amin. Iba sa amin pananampalataya. Sabi ni Allah, وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. At huwag ninyong kutsyain, huwag ninyong insultuhin ang mga ibang sinasamba nila bukod kay Allah. Baka dahil dito ay kutsyain din nila, insultuhin din nila si Allah ng walang kaalaman. Kaya bawal po sa amin ang kutsyain ang ibang pananampalataya.